Hello, magandang hapon po sa inyong lahat uli. Nag-live muna ngayon and ang live po natin ngayon ay tungkol po sa nilabas ko na post tungkol sa isang OFW na nahuli. Actually, nahuli, meron siyang kaso. Pagdating sa airport, hindi niya kalain na buhay yung kaso niya at hindi niya clear. Kaya siya ay na-hold at nila sa kulungan. Okay? Magandang hapon po sa inyo lahat at I hope okay kayo mga kababayan ko. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa OFW na pauwi na lang. Naharang pa sa airport at siya ay ngayon ay nakulong. Hindi po sa dito. Middle East po, pero hindi ko lang babanggit ng pangalan ng lugar. Okay? For privacy ng worker. Ang worker po ay isang babae. Siya po ay nahuli. Hindi niya kalain, meron siyang alam niya na meron siyang kaso. At hindi niya na-clear iyon. Okay? Nung natapos yung kanyang kaso, hindi niya po na-clear yung sa korte o sa kung ano man yun. Kaya nung siya po ay nag-check-in, lumabas po sa computer ang kanyang kaso. Kaya imbis po na siya sa Pilipinas, ang uwi niya, siya po diretso po sa kulungan. At ito po ang aking gagawin po, makipag-ugnayan po ko sa labor say para yung babae. Dahil yung babae po ay nung Friday nahuli. At ngayon po ay nakakulungan siya. Okay? Sinasabi ko to, hindi po natin alamin kung ano yung kanyang kaso. But, maraming beses na po nangyari ito. Sa marami akong mga OFW, natatandaan nyo ba yung nilive ko tungkol sa gumamit ng WhatsApp noon na sa Riyadh yun. Natandaan nyo po ba yung OFW na gumamit siya ng SIM card na may mga bold gano'n. Ito po, iba namang kaso ito. Okay? Meron po siya kaso sa police. And he knows that case. Kaya lang nagkumpiyansa siya na okay na yun. Without thinking na kailangan niya clear sa korte yun. Kaya nangyari, lumitaw sa kanyang sa computer na meron siyang kaso. Until now, nakulong ang sabi din kababayan. And I will try to inform the Polo office kung paano malusan. Malinaw naman sinabi, natapos na yung kanyang court, nung kanyang kasi na ulit siya, parang preno up siya. Hindi wala man siyang ginawa masama, pero hindi niya kiniri yun maigi. Akala niya, nung nakawala na siya sa hulungan, okay na yun. Nakalimutan niya na i-clear yung sarili niya. Okay? Kaya ngayon po, yung babae, instead na umuwi sa Pilipinas, ngayon siya po ay nakulong. Kaya kung sinasabi sa inyo, baka sakali po, isa sa inyo, or either of you, mayroon kayong mga kaso sa otoridad na hindi alam nyo, mayroon kayong kaso at hindi nyo clear ito, yun po mayayari. Okay? Yun po ang lagi ninyo dandaan nyo na pag-uwi kayo at kung alam nyo meron kayong kaso or you have any problem
with the authorities. I-clear nyo agad yun. Huwag na po kung kailan na kayo ay uuwi, saka nyo clear yun. Tulad na nangyayari ng kabayan. Wala na siyang panahon. Diretso ka sa kulungan. Okay? Kaya lagi po nyo tandaan yan, mga kababayan ko. Anything, pag meron kayo maging problema sa authorities, okay? At kayo po ay na-clear or nagkaroon ng kaso sa korte, at akala nyo ay okay na, hindi po. Kailangan po maliguro kayo na lahat po yun ay clear bago po kayo malis. Dahil maraming pwedeng mangyari. Katulad po nangyari sa isang OFW na din na babae na nakulong dahil po sa mayroon siyang kaso na hindi na clear out pa. Pero sinabi naman sa akin na clear na rin ang pulis. Na clear na rin umpisa. Pero hindi niya nag-follow up para i-clear na maayos na. Ngayon po, nakakalungkot si kabayan na instead na babakasyon po ay nakulong po ngayon. Kaya akin po sabihin to sa DMW, sakali kung anong tulong po magagawa doon sa kabayan natin. Okay? Kaya mga kababayan, kung alam nyo, hindi ko sinasabing lahat yung mga kababayan na alam ninyo, meron kayong kaso, i-clear nyo muna maigi bago kayo gumawa bang para sa inyo yan. Okay? Maraming pong mga OFW ngayon, ang kanya-kanyang may mga kanya-kanyang kaso. Saudi, sa Dubai, sa UAE, sa Kuwait, sa Qatar. Maraming po. Ako po, alam ko po yan. Maraming po nagkakaproblema ng mga OFW. Yung mga drugs, isa rin yan. Okay? Hindi nga yung alam eh. Usually, nangyayari rin yan, Joy. Nabibigyan ng visa na hindi na-check yun. Kahit sa Saudi, nangyayari rin po yan. Hindi, baka siguro hindi na connecto sa Basta yun po nangyari ngayon. Ang tanging may hawak ko ngayon ay yung details ng babae at ibibigay na alamatin sa DMW. Okay? So yan po ang aking malungkot na panawagan sa mga OFW na may meron pong mga kaso na pending. Na pending po, like mga court cases or mga kahit anong kaso. Okay? Bago po kayo sumakay ng eroplano o bago kayo pumunta ng airport, siguraduhin ninyo na wala kayong problema. Makakalungkot itong babae. 2 anak nito. Pauwi na lang Pilipinas. Na-hold pa. Nakita sa kanya record na hindi na-clear. Ngayon, tinuluwas siya at nakakulong na. Hindi ko po nasasabihin ko anong kaso. Okay? Basta sasabihin ko sa inyo, meron siyang police case. Okay? Yung mga nasa labas, yung may mga kaso, kahit anong case ninyo, pag kayo ay mayroong kaso sa police or kahit saan mang otoridad, make sure na ito ay maklear ninyo bago kayo umalis ng bansang kinuroonan nyo para hindi kayo magkaroon ng problema. Katulad po ngayon nangyari kay kabayan na hindi niya akalain na ma-hold siya dahil sa problema na yun. Instead na umuwi sa Pilipinas,
ay sa kulungan po ang kanyang diretso. Ingat-ingat po.